Shalom mga kapatid, kaibigan, mga followers. Ito na naman si Brother Manuel Albisa, maghatid naman sa inyo ng pagkain espiritual. At magandang araw sa ating lahat. Mga kapatid, ang aking tema sa oras na ito ay tungkol sa pag-aasawa. Bakit ang tao mayroong pag-asawa? Kung bakit ginawa ni Mang Yahweh nga ang babae at lalaki ay may pag-asawa? At alam naman natin na ayon nga sa Biblia na magpakarami kayo, hindi lamang sa magpakarami at punuin ang buong mundo na mabasa dyan sa Genesis mga 1:27, mga kapatid, nga magpakarami kayo at punuin ang sanlibutan. Hindi lamang yan ang rason kung bakit tayo nag-asawa sa mundong ito, mga kapatid. May mga rason. Ginawa ni Mang Yahweh na ang babae at lalaki ay mag-asawa dahil sa isang rason, mga kapatid. Kung basahin natin sa 1 Corinto City 2, mga kapatid, atong basahin mga kapatid sa 1 Corinto chapter 7 verse 2, ayon dito, ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae dapat magkakaroon ng kanyang asawa. Yan ang nakasulat dyan, mga kapatid, para kung bakit ang babae at lalaki ay mag-aasawa, para maiwasan ang imoralidad at mananatiling tapat sa isang kapariha lamang, mga kapatid. Basahin natin uli sa 1 Corinto chapter 7 verse 2. Ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Yun ang rason, mga kapatid, para maiwasan ang pakikiapid, mga kapatid. Bukod doon, mga kapatid, sa sinasabi sa 1 Corinto 7:12 na para maiwasan ang imoralidad at mananatiling tapat sa isang kapariha lamang. Kung basahin natin ang Hebrewanon chapter 13 verse 4, may rason pa kung bakit may pag-aasawa ang mga tao sa mundong ito. Kung basahin natin sa Hebrewanon chapter 13 verse 4, dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hatulan ng iluhim ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Rason bakit mag-aasawa? Para igalang ang bawat isa, para maging tapat bawat isa, sapagkat hahatulan ng iluhim ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Ang purpose pala sa pag-aasawa, kung bakit ang lalaki at babae, mga kapatid, mga followers, kung bakit nag-aasawa, para magkakaroon ng katapatan at bawat isa at pagkakaroon ng paggalang bawat isa. Yan ang purpose kung bakit may pag-aasawa sa mundong ito. Hindi lamang para maiwasan ang pagka-immoral at dapat manatiling tapat
sa isa't isa ang mag-aasawa. Kaya yun ang purpose kung bakit may pag-aasawa sa mundong ito, para matutunan natin ang katapatan, para matutunan natin ang paggalang sa bawat isa, at ang pag-aasawa ay isang covenant relationship, mga kapatid. Ang covenant relation ay isang banal na permanente at habang buhay na kasunduan sa pagitan ng dalawang panig, mga kapatid. Ngayon, balik tayo sa ating pananampalataya doon kay Yahweh. Ayon dito sa Uzias, kung basahin natin mga kapatid, sa Uzias 2:16-17, ayon dito mga kapatid, basahin natin Uzias 2:16-17. At sa araw na yon, sabi ni Yahweh, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa, at hindi mo na ako tatawaging aking Baal. Hindi nangangahulugan dito mga kapatid na ang ating itawag kay amang Yahweh ay asawa, kundi kanyang dimension na ang itawag at irespeto natin kay amang Yahweh ay parang asawa, parang ang relasyon natin na parang asawa. Ano bang purpose? Bakit may pag-asawa? Kaya nga, kung balikan natin sa Hebreo 13 verse 4, dapat igalang ng lahat ang pag-asawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hatulan ng Elohim ang mga nakikiapit at mga nangangalunya. Ang pag-asawa pala, mga kapatid, ay isang proseso para matuto ang isa ng katapatan, para matuto ng isa, ang bawat isa ng imoralidad, at mananatiling tapat ang bawat isa, mga kapatid. Ganun din ang ating pagtuo o pananampalataya kay amang Yahweh. Hindi natin pwede ipagpalit ang pangalan ni amang Yahweh sa ibang pangalan, sa ibang Baal na pangalan. Basahin natin uli ang Uzias 2 verse 16. At sa araw na yon, sabi ni Yahweh, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa, at hindi mo na ako tatawaging aking Baal. Ano ba yung mga Baal, mga kapatid? Kay Galaan followers, ang Baal, yan yung mga pangalan na hindi dapat nating babanggitin, kagaya ng Jesus, Lord, God, etc. Kung ano pa na mga pangalan na hindi na uugnay dito sa banal na aklat, mga kapatid. Dahil ang ating pananampalataya ay kagaya din ng pananampalataya kay amang Yahweh, ay kagaya din sa isang covenant relationship, ay isang banal at permanenteng panghabang buhay na kasunduan sa pagitan natin kay amang Yahweh. Kaya mga kapatid, alamin natin kung tayo ay may kung bakit tayo nag-aasawa, mga kapatid. Para matutunan natin ang katapatan, para matutunan natin kung paano natin mamahalin ang ating asawa, at paano natin mahalin ang siyamang Yahweh, mga kapatid. Dahil ayon nga dito, ipagpatuloy nga natin dito sa ating binasa sa bersikulo sa Uzias chapter 2, 16 hanggang 17.
sapagkat ipalilimot ko na sa iyo ang mga pangalan ng mga Baal at hindi na muling ipababangkit ang mga ito. Gusto ni Amang Yahweh nga ang ating relasyon ngadto kay Amang Yahweh ay parang asawa na ipalilimot ni Amang Yahweh ang mga Baal na pangalan. Ano ba yung mga Baal na pangalan? Yung pangalan na dapat hindi natin babanggitin kung tayo ay may asawa na. Di ba? Halimbawa, ikaw may asawa na. Normal sa usa ka tao may ginagawa bilang mag-asawa sa gabi. Sa oras ng may ginagawa ang mag-asawa sa gabi at binigas ang ibang pangalan ng kanyang asawa, ano ang mangyayari sa asawa? Magagalit, magkagulo pa dahil bakit nabanggit niya ang ibang pangalan. Halimbawa, ang pangalan ng asawa ay si Lorena, tapos ang nabanggit sa kanilang paggawa ng gabi na yon ay ibang pangalan, o kaya nabanggit na ibang pangalan gaya ng Lisel. Sa halip na Lorena ang itatawag doon sa kanyang asawa, nabanggit niya ay Lisel, di ano mangyayari, di ba? Magkagulo, magagalit ang asawa. Kaya ganun din, mga kapatid, ang ating pagtawag at paggalang kay Amang Yahweh ay parang asawa, mga kapatid, na iwasan natin ang paggamit ng mga Baal na pangalan, kagaya ng Jesus, Lord, God, ano pang mga pangalan na hindi dapat nating paggatin maliban kay Amang Yahweh sa oras ng panalangin, pananampalataya, mga kapatid. Dahil ayon nga dito, sa basahin natin uli sa Hosea 2:16, 17, at sa araw na yon, sabi ni Yahweh, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi mo na ako tatawaging aking Baal, sapagkat ipalilimot ko na sa iyo ang mga pangalan ng mga Baal at hindi na muling ipabanggit ang mga ito. Yan ang purpose, mga kapatid, kung bakit ang tao may pag-aasawa, kung bakit ang lalaki at babae ay mayroong covenant relation sa oras ng pag-aasawa para matutunan ang katapatan sa bawat isa, mga kapatid. Kaya hanggang dito na lang, mga kapatid, at sana ay may matutunan kayo sa aking maiksing espiritual na pagkain na tungkol sa pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay hindi kagaya ng isang kontrata ng isang OFW ay may katapusan. Ang pag-aasawa ay isang covenant relation na panghabang buhay na kasunduan sa pagitan ng dalawang panig. At ganun din ang ating relation ngadto kay Amang Yahweh, na habang buhay natin siyang tatawagin na Yahweh, at ang bugtong anak na si Yahshua Messiah para sa ating kaligtasan, mga kapatid. At salamat sa inyong pagpanood. Si Amang Yahweh laging kasama ninyo sa atin sa lahat ng oras. Hallelujah.